Kuya Brian, may nahanap na ako magiging model mo para sa photo exhibit mo. Kaso may bayad eh. Okay lang ba sa'yo? Maganda yun. Pero huwag kang magalala. Hindi naman siya mahal maningil eh. Siguro mga 2 or 3,000. Okay na sa kanya. Basta mag-usap na lang kayo. Sure, no problem. May budget naman ako eh. Pero maayos ba siyang katrabaho? Eh baka mamaya maarte masyado yun ha. Hindi kuya, mabait yung si Luisa. Mag-enjoy kang kasama siya. Makulit din yun. Hindi boring kasama. Tapos may pagka-prangka siya. Ay, yun na pala eh. Luisa! Yoo! Dito! Sino dyan? Siya? Luis ang pangalan niya? Kilala mo na? Teka, crush mo siya ano? Hindi ko nga maingay. Alam kong gasgas na itong itatanong ko sa inyo pero naniniwala ba kayo sa love at first sight? Sa love at second sight? Yun bang nung makita mo ulit siya matapos ang mahabang panahon, mas lalong tumindi ang nararamdaman mo para sa kanya? Naranasan niyo na yun? Share niyo naman ang experience niyo sa comment section. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang araw po sa inyo. Ganap na 10:00 ng gabi ng Miyerkules matapos kong mapakinggan ang isang episode sa channel niyo. Naengganyo po akong isulat at ipadala sa inyo ang sarili kong nakakatakot na karanasan sa aswang, maging sa pag-ibig ko sa dalagang itago na lang natin sa pangalang Luisa. Uumpisahan ko ang kwento sa araw na una kaming formal na nagkakilala. Darius! Uy, Luisa! Ang akala ko malilate ka na naman eh. Siyempre hindi. Baka mamaya hindi na kukunin ulit eh. Siya ba? Hi Luisa. I'm Brian. Ako nga yung photographer. Nice to meet you po, sir. Inabot ko ang kamay ko at tinanggap yun ni Luisa. Nang magdaop ang mga palad namin ay isang matamis na ngiti ang ibinigay namin sa isa't isa. Hindi yun ang unang beses na nakita ko siya, pero yun ang unang beses kong nakita ng malapitan ang maganda niyang mukha. The first time I saw her, it was during the first day of classes. Nakita ko siya habang may kausap ng mga kaibigan. Dahil lagi kong bitbit ang digital camera ko, kahit na alam kong hindi magandang asal yun, hindi ko napigilan ang sarili kong kunan siya ng larawan. Mula noon, pinangarap ko na siyang makuha bilang modelo ko. Hindi ko lang alam kung paano ko siya lalapitan. Buti na lang at tinulungan ako ng kaklase ko sa isang minor subject, si Darius. Sino bang mag-aakalang ang tinutukoy nitong modelo ang babaeng sa malayo ko lang hinahangaan. Pakiramdam ko ang langit na mismo ang gumawa ng paraan para makilala ko siya ng personal. Nasabi na ba ni Bansot yung tungkol sa bayad? Wow, aray ah. Sakit mo magsalita ah. 5'2" naman ako. Bansot ka pa rin. Oo, sandali. Bago pa kayo magkapikunan, Luisa, I'll pay you 5,000. Yun! Jackpot! Thank you po, sir. Uy, porsyento ko ah. Akong bahala sa'yo. Huwag mo nang bawasan ng pera mo. Ako nang bahala dito kay Darius. Thank you kuya. The best ka talaga. So, paano? Start na tayo? Teka, okay na ba yung suit ko? Tsaka yung makeup at ayos ng hair ko? You're perfect. Natawa si Luisa nang pagkasabi ko noon bigla kong itinapat sa kanya ang kamera at kinunan ko siya ng picture. Umiti ako sa kanya pagbaba ko ng kamera. Na mga sandaling yon parang namagnet ang mga mata namin. Walang gustong bumawi ng tingin. Ang kagandahan ni Luisa ay simple at elegante. Hugis almond ang kanyang mga mata at kulay tsokolate. Ang hugis ng kanyang ilong ay katamtaman lang. Hindi matangos at hindi rin pango. Mapusyaw ang kulay ng makinis niyang balat. Hanggang gitna ng likod ang haba ng kanyang ash brown na buhok. Minsan na siyang pumasok sa school nang walang makeup kaya alam kong natural na mapula ang kanyang labi. Mas lumilitaw ang kagandahan niya sa tuwing nakangiti siya. Balingkinita ng katawan at 5'4" ang kanyang height kaya bagay talaga sa kanya ang maging modelo. Ng mga sandaling yun ramdam na ramdam ko ang malakas na koneksyon at atraksyon namin sa isa't isa. Kaya naman ipinangako ko sa aking sarili na hindi yun ang una't huli naming pagkikita. Hanggang sa pinitik ni Darius ang daliri sa gitna namin, kaya sabay kaming kumurap ni Luisa at lumingon sa kanya. Uy, mamaya na kayo magligawan. Trabaho muna este. Bayad ko muna kuya. Oh, etong 1,000. Lumayas ka na.
Yuhu! May 1K ako. Thank you, kuya. Uy, Luisa, may painting class tayo bukas kay Mr. Arce ha. Huwag mong kakalimutan yun. Oo na, sige na. Halika, doon tayo. Gusto mag-enroll doon. Hindi nga lang kinakaya ng schedule ko. Ngayon nandito ako at dumating ang opportunity. Hindi ko na pinalagpas. Kailangan mo pa ba ng ganun? Ang galing mo na kaya. Marami pa akong gustong matutunan sa photography. Uy, nga pala sir. Salamat po ulit ha. Ang sarap niyong katrabaho. Sana kunin niyo ulit ako sa susunod na racket niyo. Sasabihin ko na nga rin sana sa'yo. Nag-enjoy din akong katrabaho ka. Masaya at magaan lang. Pero kapag nasa harap ka na ng camera, seryoso at professional. Alam mo kung saan yung angulo mo. Salamat po. Bakit nga pala ayaw mo kumain doon sa restaurant? Ang daming tao eh. Tapos ang ingay pa. Mas gusto ko yung ganito. Malayo sa tao tapos tahimik. Tsaka ayaw mo ba nun? Walang istorbo sa atin. Sa bagay, tama ka dyan. Nga pala, may experience ka ba sa modeling? Ang galing mo eh. Mukhang sanay kang humarap sa camera. Hindi naman. Hilig ko lang talaga at sadyang makapalang mukha ako. Alam mo kasi Sir Brian. Just call me Brian. Okay? Tsaka huwag mo na rin akong pinupo. Okay, Brian. Ilang taon ka na ba? 28. Ikaw? 25. Magkalapit nga lang ang edad natin. Anyway, ayun na nga. As I was saying, makapalang mukha ako pagdating sa pagkakakitaan. Tumutulong kasi ako sa nanay ko sa pag-aaral ko. Yung mga kinikita ko, ginagamit ko sa mga projects ko. Tapos dito ko na rin kinukuha yung baon ko. Para hindi na ako nangihingi sa kanya. Para yung iisipin niya na lang niya, matrikula ko. Ang mahal at ang gastos pa naman ng course ko. Pwede ka ba makita yung mga sample ng paintings mo? Mahilig mangolekta ng paintings yung parents ko eh. Lalo na si Mami. She give chances doon sa mga painters na nagsisimula pa lang at wala pang pangalan. Ay, talaga? Sige, add mo yung social media account ko. Doon ko pinupost lahat ng gawa ko. Matapos niyang tanggapin ang request ko ay agad kong tinignan ang mga paintings niya. Napangiti ako at labis na humanga. Napakaganda ng gawa nito. Buhay na buhay. Merong abstract, may landscape din. At magaling din siya gumawa ng portrait. Buhay na buhay ang mga mata at iba pang detalye ng taong iginuhit niya. Pagkatapos ay ako naman ang nagpakita ng mga pictures na kuha ko. Wow! Ang gaganda naman! Saan kuha to? Sa Edinburgh, Scotland. Nung minsan nagbakasyon yung family ko. Ang galing mo naman! Excited na ako sa kalalabasan ng pictures ko. Kailangan sa exhibit ko nandun ka ha? Oo naman, hindi ko palalagpasin yun. At saka pwede bang ikaw yung maging date ko sa gabing yun? Date? Sure. Tatagi pa ba ako? Yung crush ko na nag-imbita sa akin. Crush mo ako? Crush mo rin ako? Sandali, crush mo rin ako? Oo eh. Ang totoo, matagal na kitang gustong i-approach. Mula pa ng first day of classes, kaya lang naiiya akong lumapit sa'yo. Palagi mo kasing kasama yung mga friends mo. Kaya magsaya ko kanina nang makita ko na ikaw yung sinasabi ni Darius na kilala niyang rumarakit ng modeling. At least, mutual ang feelings. Pasensya ka na ha, prank ka lang ako. Ayoko kasi sa lahat yung paligoy-ligoy. Kapag gusto ko ang tao, sinasabi ko. Kapag ayoko sa kanya, sinasabi ko rin. Mas gusto ko yung ganun actually. Isa. Sige, pasok na ako. Okay. Ako tuluyang umalis. Habang in-start ko ang makina ng sasakyan, hindi mawala ang ngiti ko. Wala akong paglagyan at umaapaw ang saya ko sa puso. Sa isang araw parang ang dami nang nangyari. Parang ang bilis ng lahat. Pero wala akong pinagsisisihan sa lahat ng yon. Dahil daig ko pa ang nadalo sa loto. Hanggang sa paandarin ko na ang sasakyan. Nang unti-unti nang bumilis ang takbo ng kotse, bigla akong napalingon sa gilid nang may lumabas na kung sino man mula sa likod ng makapal at madilim na halamanan. Parang malaking tao, pero hindi ko nakita ang mukha. Bigla akong natapakan ng preno nang may malakas na kalabog akong narinig na parang tumama sa likod ng sasakyan. Nang lumingon ako sa likod, wala naman akong nakitang tao. Parang may tumawid ah. Ano yun? Baka may nasagasaan akong aso. Teka nga, titignan. Hello, Luisa? Hello? Nakaalis ka na ba sa harap ng bahay?
bahay? Oo, bakit? Nakalimutan ko lang nasabihan ka kanina na mag-iingat ka sa pagmamaneho. Salamat. Actually, nakahinto nga ako rito eh. Di pa ganun kalayo sa inyo. Para kasing may taong biglang tumawid kanina galing sa gilid ng daan sa may makapal na mga halaman. Kala ko nga tumama siya sa likod ng kotse ko eh. Tapos pagtingin ko naman sa likod, wala naman tao dun. Ha? Naku, wag ka nang bumaba. Umalis ka na at baka hold upper yun. Maraming may ganyang modus. Sadya nagpapabangga tapos kapag bumaba ka na, yun pala hold up na. Buti sinabi mo. Pababa na nga sana ako eh. Sige, alis na ako ha. Okay, bye Brian. Yun ang huling beses kong nakausap si Luisa, Madam Venus. Kinabukasan pagdating ko sa campus, para sana sunduin siya, nagulat ako nang salubungin ako ni Darius ng masamang balita. Nawawala si Luisa. Huli daw itong nakita habang nasa painting session sila sa likod ng campus. Kahit na malaki ang university na yon at marami na establishmento sa bahay namin, dahil nasa probinsya pa rin kami, hindi maiwasan ang mga masusukal na lugar, gaya ng mga daan papasok ng kakahuyan. Malapit lang kasi sa bundok ang university na yon. Magandang subject sa painting. Ayon pa sa salaysay ng mga classmate ni Luisa, nakatakda sana silang ipinta ang gubat at paanan ng bundok. Nakaupo na siya nang magpaalam at lilipat daw ito ng pwesto. Pumasok sa bandang loob ng kakahuyan si Luisa, di kalayuan sa kanya mga kaklase. Matapos na may makitang mas magandang anggulo ng lugar. Di raw nagtagal narinig nila ang malakas na sigaw nito. At yun ang huling beses nilang nakita at narinig siya. Naiiwan doon ang mga gamit niya, maging ang isang pares ng kanyang sapatos. Pero ang mas lalong nabigay ng takot sa amin at sa kanyang ina, bukod sa pagkawala ni Luisa, ay may nakitang isang estudyanteng babae na patay. Di kalayuan mula sa mga gamit niya. Isang buwan ang nakalipas mula nang mangyari yun. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita si Luisa. Aling Lilia? Nasaan yung professor nyo? Kakausapin ko lang. Oh, ma'am. Nandito naman ho kayo? Sir, gusto ko lang makibalita. Baka may lead na sa kinaroroonan ng anak ko. Wala pa ho, ma'am eh. At saka, bakit kayo dito nagtatanong? Hindi naman ito presinto. Ano ba? Bakit ba pinagpapasapasahan niyo ko? Ma'am, huminahon ho kayo. Biglang napalitan ng gulat at takot ang mukha ng matandang propesor na biglang sumigaw ang galit na galit ng nanay ni Luisa. Ang propesor na kausap niya ay si Mr. Rico Arce, teacher ni Luisa at Darius sa kanilang major subject. Kilala itong mabait at palaging mahinahon, palabiro sa mga estudyante at makikita ang passion niya sa pagtuturo, maging ang malasakit niya sa kanyang mga estudyante. Pero kilala siya sa pagiging sentimental kapag sobrang ganda ng painting. 50 anyos na ito, medyo matangkad. Sa edad nito ay matikas pa rin ang kanyang pangangatawan. May mga puting buhok na siya, balbas sarado, nakasalamin at may itsura rin naman. Hindi ako hihinahon. Isang buwan nang nawawala ang anak ko. At ikaw ang may kasalanan. Hindi ba't ikaw ang teacher ng subject nila nung nawala siya? Napaka-irresponsable mo. Alam mong delikado sa gubat pero doon mo pinapunta ang mga bata para magpinta. Wala kang kwenta. Tapos ikaw pa itong may ganang sungitan ako. Ang kapal na mukha mo. Kung i-demanda kita. Sorry po, ma'am. Alam ko po na... Sorry! Hindi ko kailangan ng sorry mo! Ibalik mo ang anak ko! Aling Lilia, tama na po. Baka kung ano mangyari sa inyo. Malapit na ang karawan ng anak ko! Trato nila kay Aling Lilia, kaya pumunta mismo si Dad sa presinto at sinermo na ng mga pulis doon. Doon pa lang nila nilabas ang resulta ng kanilang unang investigasyon. Ayon sa mga pulis, may nakitang trace na dumaan papasok sa gubat si Lilia at ang kumuha sa kanya. May isang daan doon na kapag binagtas, ilalabas sa gilid ng university kung saan madalang na pinupuntahan ng mga tao. Ang teorya nila ay doon nakaparada ang sasakyan ng sospek dahil natagpuan doon ang isa pang pares ng sapatos ni Luisa. Mula sa presinto ay dinala ko sa park si Aling Lilia. Aling Lilia, kumain po muna kayo. Ito po tubig. Sabi ni Darius, hindi daw kayo halos nagkakain. Hindi ko kayang lunukin ang pagkain sa tuwing iniisip ko ang anak ko. Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa kanya. Nakakakain ba siya ng maayos at nakakatulog? Huwag po kayo mag-alala.
Gagawin na po nila ang manhunt para mas mabilis mahanap si Luisa. Sabi po ni Daddy na ipapakalat ng mga pulis ang picture ni Luisa mamaya sa buong bayan. Maraming salamat, Iho. Anong nga uling pangalan mo? Brian po. Brian. Naalala ko ang pangalan mo. Ikaw sigurong kinuwento niya sa akin nung gabing umuwi siya galing sa racket. Pinagmalaki pa niya sa akin na magkaka-boyfriend na raw siya ng poging photographer. Ako nga po yun. Nice to meet you po. Alam mo, moderno ang anak kong yon. Sabi ko nga, ay magpakadalagang Pilipina naman siya. Mainipin yon. Napansin ko nga po tsaka prangka po siya, no? Pero masarap siyang kasama. Palaging tumatawa, parang ginagawa niyang madali at maganang trabaho kahit gaano to kahirap. Namimiss ko na nga po siya. Ako rin, Iho. Isa lang ang dalangin ko. Sana'y mahanap ko siya bago sumapit ang kaarawan niya. 2 linggo mula ngayon. Kung hindi, baka mapahamak siya. Basta gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Nararamdaman ko, buhay pa ang anak ko. Hahanapin ko po siya. Pangako ko sa inyo, may ibabalik ko si Luisa. Sa pagpapakalat namin ng larawan ni Luisa sa buong bayan, sa loob lang ng isang araw ay marami kaming natanggap na tawag. Ang iba prank call, ang iba naman sinasabing nakita si Luisa pero magpapabayad. Hanggang isang tawag ang natanggap mula sa isang matanda na ang pangalan ay Lolo Gun. Nung una ay inakala ko na isa siya sa mga nanloloko. Hanggang sa hingin niya ang social media account ko at may ipapadala raw na picture sa akin ng apo niya. Literal na napabalikos ako ng bangon nang makita ang larawan. Isang malaking bahay na bato. Naroon nakatanaw sa bintana si Luisa. Ngunit isa lang ang kondisyon niya. Huwag basta ipaalam sa pulis ang kanyang sinabi. Kaya kasama si Aling Lilia ay pinuntahan namin ang bahay ni Lolo Gun. 3 bayan lang ang layo mula sa bayan namin. Pagdating namin doon, mula sa bahay at tindahan ng uling ni Lolo na katapat lang ng mansyon, sa unang pagkakataon makalipas ang mahigit 1 buwan, sa wakas ay muli naming nakita si Luisa. Ang anak ko! Huminahon ka. Dito ka lang. Huwag na huwag kang lalabas at magpapakita sa kanya. Kailangan na nating tumawag ng pulis. Kung ayaw mo mapahamak ang anak mo, hindi mo gagawin yan. Sandali lang po, bakit ayaw niyo pong ipaalam sa pulis? Mas mapapadali nga po kapag kasama sila, di ba? Dahil hindi tao ang kumuha kay Luisa, kundi aswang. Aswang? Sigurado po ba kayo? Hindi po ba fiction na lang yung mga aswang? Iho, saan ka ba lumaki? Sa Maynila. Nasa probinsya ka. Maraming liblib na lugar dito. Maraming lihim ang nakabalot sa puso ng gubat. Aswang? Hindi. Paano nangyari yun? May suot siyang proteksyon. Kompleto ang ritual niya. Walang aswang ang pwedeng humawak sa kanya o kahit lapitan siya. May alam kayo sa aswang, Aling Lilia? Ipinanganak ko si Luisa na lapitin ng mga aswang. Hindi ko alam kung bakit. Pero mula nang ipinagbuntis ko siya, palagi na silang umaaligid sa akin. Nakailang beses na kami lumipat ng bahay ng mister ko noon. Pero ganun pa rin. Ang akala namin ay mawawala na yon kapag nanganak ako. Pero hindi. Ganun pa rin. Ilang beses nang muntik makuha ng mga aswang si Luisa nung bata pa siya. Kaya ang ginawa ng biyenan kong babae na isang magaling na albularyo, binigyan niya si Luisa ng mintas. Kailangan ay palagi niya itong suotin, umaga at gabi. Bawal na malayo yun sa katawan niya. Kundi ay tiyak nasusugod ang mga aswang at mga ngadib ang buhay niya. Paano po nangyari na naging lapitin siya ng aswang? May mga taong sinasabing lapitin ang malas. O yung mga taong kahit anong gawin ay parang hindi sila nagtatagumpay. May mga taong lapitin ng engkanto o ng multo. May mga taong lapitin ng ahas. Parang ganon. Walang eksaktong dahilan o paliwanag kung bakit sila nilalapitan ng mga ganong elemento. Pareho sa nangyari kay Luisa. Pero ang sabi rin ng biyanan ko, maaaring mabango ang amoy ng dugo ni Luisa para sa mga aswang. Kaya palagi siyang nilalapitan at palagi siyang gustong kunin. Paano nangyari yun? Kahit siya ay hindi maipaliwanag. Pwede raw na sadyang ipinanganak na ganoon si Luisa. Lilia, anong klaseng ritual ang ginagawa mo? Tuwing kaarawan niya ay may ginagawa kaming ritual. Kailangan niya magsimba at kailangang mabasbasan siya ng banal na tubig. Kasama sa ritual ang paghahanda sa mismong kaarawan niya. Kaunti man o marami.
Ang sabi ng inay, kailangan daw maubos ang pagkain sa loob ng araw na yon at walang matira. Ang paghahanda ng pagkain ay katumbas sa pag-aalay sa Diyos. Gaya noong panahon ni Abraham sa Biblia, nag-aalay sila ng tupa sa Panginoon. Taon-taon ninyo itong kailangan gawin, di ba? Hindi maaaring lumiban dahil kundi ay lalapitan siya ng aswang buong taon dahil ang ritual ay may bisa lang tuwing kaarawan niya. Tama ho. Ganun nga ang ginagawa namin. At malapit na ang kaarawan ni Luisa. Higit 1 linggo na lang. Kailangan kong mabawi ang anak ko. Kung hindi, malalagay sa peligro ang buhay niya. Pero kung may dasal man ako ngayon, yun ay sana'y dumating ang araw na hindi na niya kailangan magsuot ng anting-anting at hindi na kailangan ng ritual. Bilang kanyang ina, gusto kong makitang mabuhay ng normal ang anak ko. May awa ang Diyos, Aling Lilia. Wala pong imposible. Huwag po kayong panghihinaan ng loob at patuloy tayong magdasal sa Kanya. Lolo Gan, ano ho kaya ang pwede natin gawin para makapasok sa loob? Nasa gitna kami ng pag-uusap nang biglang may dumating na lalaki. Nakita ko siyang lumabas mula sa gate ng mansyon kung saan naroon si Luisa. Medyo maliit siya. Maitim, hindi payat, pero hindi ganun kataba ang katawan niya. Sira-sira ang damit at parang ilang linggo nang hindi naliligo. Nagkakamot-kamot pa ito ng tiyan nang lumapit sa tindahan nila Lolo. Magtago kayo. Huwag kayo maingay. Lolo Gan, pwede yung bang magpa-deliver ng uling? Isang sako. Sige. Ipapadala ko sa inyo. Kailan mo ba kailangan? Kahit bukas po ng umaga. Sige. Ipapadeliver ko dyan. Nga pala, Lolo Gan, may kilala ba kayo na magaling magluto? Bakit? Nagagailangan ba kayo? Oho, para doon sa bisita namin. Ganun ba? Meron akong kilala. Tatawagan ko mamaya pagkatapos ay babalitaan kita. Salamat po. Para ba doon sa babaeng palagi kong natatanaw dyan? Ay, opo. Pamangkin ni boss. Nuknukan nga ng arte sa pagkain eh. Bakit nga pala hindi ko nakikita yung amo mo? Aba, ilang taon na kayong nakatira dyan. Pero ni minsan, hindi ko alam ang itsura niya. Nako, busy ho yun. Saka hindi siya dyan natutulog. Palaging doon sa isang bahay niya. Kaya nga ho, pinatira niya dyan ang... Ay siya, sige. Bukas sa bukas din na ipapadala ko ang uling. Ay, sige ho. Balik na ako sa bahay. Sige. Brian, gusto mo bang maging mag-uuling? Opo, ako rin po ang ipasok niyong cook. Tatakas ko si Luisa. Dahil sa dumating na oportunidad, agad kong sinunggaban yun. Mailigtas ko lang si Luisa. Kaya naman nagdesisyon ako na umupa sa isang paupahang apartment ni Lolo Gan. Ako lang dapat ang mananatili doon pero nagpumilit si Aling Lilia. Nung araw na yun hindi na kami umuwi. 11:30 ng gabi, habang tulog na ang lahat, naroon ako sa bakuran at nakatanaw sa malaking bahay. Iniisip kong paano ako makakapasok bukas ng umaga. Sarado na ang mga bitana pero nakikita ko ang anino ni Luisa na palakad-lakad sa loob. Mula sa bulsa ay nilabas ko ang medalyon na binigay sa akin ni Lolo Gan. Anting-anting daw ang tawag doon. Kapag sinuot ko raw yun, mapoprotektahan ako nito laban sa mga aswang. Bigla akong umatras at nagtago sa dilim na lumabas mula sa bahay ang lalaking umorder ng uling kay Lolo Gan. Ilang sandali pa bahagyang bumukas ang bintana at sumilip ang matanda. Hindi dyan natutulog si Mel sa bahay na yan. Doon yan umuwi sa bukid. Kung ganun, sinong kasama ni Luisa sa loob? Wala. Mag-isa lang siya dyan. Hindi naman nagtatagal sa loob si Mel. Palabas-labas yun. Yung amo niya, hindi ko nakikitang umuwi. Pero yung aswang, dumarating bago mag-12 ng hating gabi. Teka lang, Lolo. Alam ba ni Mang Mel na aswang ang amo niya? Oo. Sa kanya ko nga nalaman na aswang ang nakatira dyan. Matagal na niyang gustong umalis. Kaso ay tinatakot daw siyang papatayin. Kaya wala siyang magawa. Hindi naman siya makapagsumbong para humingi ng tulong. Dahil baka daw hindi papatay ang aswang at siya ang balikan. Maya-maya bigla akong lumabas mula sa pinagtataguan ko nang bumukas ang bintana at sumilip si Luisa. Patingin-tingin ito sa labas ng bahay. Para siyang balisa. Kulang na lang tumalon ito pababa. Wala sa loob na napangiti ako. Miss na miss ko na siya. Gusto kong sumigaw sa mga sandaling yun para ipaalam na naroon kami para iligtas siya.
Hindi na rin ako mapakali at gustong-gusto ko na rin siyang kunin doon. Hanggang sa tila mapansin ako ni Lolo, may sinabi siya. Kaya bigla akong napalingon sa kanya. Gusto mong subukang pumasok ngayon at itakas siya. Pwede po ba? Yaman din lamang at narito ka na. Ayan, at wala siyang kasama dyan. Bakit pa tayo maghihintay ng kinabukasan kung pwede naman natin gawin ngayon? Sige po. Marunong ka bang makipaglaban? Mas maganda na kaya mong ipagtanggol ang sarili mo sakaling biglang dumating ang aswang. Opo, may black belt po ako sa taekwondo. At kapag may oras, libangan ko po ang mag-kickboxing. Mabuti kung ganon. Kunin mo itong itak at sabit mo dyan sa baybang mo. Isuot mo yung kwintas na binigay ko at dalhin mo itong bag na to. Ang laman niyan ay asin na may dinurog na bawang at uling. Ang uling na yan ay galing sa puno ng kamangyan, sinukuan at mga sanga ng makabuhay. Ang tatlong yan ang mabisang panlaban sa aswang. Kapag natsyempohan ka ng aswang, ibato mo yan sa kanya. Kapag dumikit yan sa balat nila, daig pa nila ang napaso. Pero kapag alanganin at alam mong mapapahamak kayong dalawa, umatras ka. Sige po. Mag-iingat ka. Wag na wag mo nga hayaang makagat ka ng aswang. Doon ka sa gilid ng bahay dumaan. Opo. Mabilis akong tumawid sa kabila at tumakbo papunta sa gilid ng bahay. Sumampa ako sa bakod. Naupo muna ako at nakiramdam kung may kasama sa loob ng bahay si Luisa. Kailangan kong mag-ingat sa kilos ko dahil ayoko naman siyang mapahamak dahil sa akin. Bukod sa ingay ng mga kuliglig, wala na akong ibang narinig sa mga sandaling yun. Nang masiguro ko na wala ang kalaban, saka ko inabot ang bintana ng kwarto ni Luisa at kumatok. Luisa, Sino yun? Sino ka? si Brian to. Nandito ako sa kabilang bintana. Brian, anong ginagawa mo dito? Sa ako na ipapaliwanag. Naroon sa kabilang bahay si Aling Lilia. Doon kay Lolo Gan. Yung gumagawa ng uling sa harap. Si nanay. Oo, kaya halika na, bilis. Tatakas na kita bago dumating yung aswang. Sandali, yung notebook ko. Nagmamadali itong tumakbo at may kinuha sa kama. Sasampa na lang siya sa bintana nang may marinig kaming mabigat na yabag na naglalakad. Bumakas ang takot sa mukha ni Luisa at nakiramdam. Bigla niyang binato ang notebook sa kama, saka lumingon sa akin at natataranta. Nandito na yung aswang. Bumalik ka na lang bukas ng gabi. Huwag kang mag-alala. Hindi naman niya ako mahahawakan o kahit makalapit sa akin dahil sa suot kong kwintas. Halika na, tumalong ka na. Halika na. Mas delikado kung pipilitin natin ngayon. Mabagsik siya at ayoko mapahamak kayo ni nanay. Promise, hindi niya ako masasaktan. Magtiwala ka sa akin. Sige na, umalis ka na. Binubuksan niya ng pinto. Hintayin mo ako. Babalikan kita. Mag-iingat ka dito, ha? Oo, salamat. Eksaktong nagtago ako sa gilid nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto. Dahan-dahan akong sumilip sa maliit na butas sa dingding at doon ko nakita ang aswang. Nakakakilabot ang mukha nito. Mahaba at patulis ang kanyang mga tenga. Kulubot ang balat sa mukha na katulad ng bulldog. Ang mata ay dilated. Ang pupil ay kasing laki ng jawline. Mahaba ang buhok at makapal na buhaghag. Ang katawan niya ay maskulado at nakaumbok ang mga muscle sa likod na nagmumukha siyang kuba. Ang kanyang bibig ay may matalas na pangil. Gayon din ang kuko niya sa kamay na matatalas din. At sa isang tingin pa lang, kahit sa malayo, alam kong kaya nitong pumunit ng balat ng tao. Anong kailangan mo? Binigay ba sa iyo ni Ben ang mga kailangan mo? Oo, kanina. Maging masunurin ka lang at hindi ka masasaktan. Pakawalan mo na ako dito. Wala rin akong silbi sa'yo dahil hindi mo ako mahahawakan. Kahit ang lapitan ako, hindi mo magagawa. Nakapaghintay ako ng matagal bago kita nakuha. Kaya ko maghintay ng matagal hanggang sa dumating ang araw na mahawakan kita. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Ang dugo mong mas mabango pa sa pinakamabangong bulaklak. Hindi mo ba alam na yan ang dahilan kung bakit palagi kang nilalapitan ng mga aswang? At isang malaking pribilehiyo na ako ang makakatikim ng dugo mo. Demonyo ka! Pakawalan mo ako dito! Hindi ka makakalis dahil pag-aari na kita.
Ilang araw na lang ay mawawalan ng bisa ang anting-anting suot mo. Alam mo, hindi ko alam. Aangkinin muna kita bago ko simulan ang lahat ng dugo sa katawan mo at kainin ang laman loob mo. Kakampi ko ang Diyos, Aswang. Hindi niya hayaan na mangyari ang mga binabalak mo. Kaya huwag kang masyadong kampante. Tingnan natin kung ano magagawa ng Diyos mo. Huwag na huwag kang magtatangkang tumakas dahil ang nanay mo babalik ako. Pati na ang lalaking kinahuhumalingan mo. Sino ka ba talagang demonyo ka? Bakit ang dami mong alam sa akin? Huwag kang mainip. Isang araw ay malalaman mo na rin. Sandali, may tao sa paligid. Isarado mo yung mga bintana. Takbo, Brian. Mula doon sa pader ay agad akong tumalon pababa. Tinali ko sa mukha ko ang scarf na nasa bulsa ng pantalon ko para hindi ako makilala ng aswang. Sakaling magtagpo ang mga landas namin bukas, pagpasok ko sa bahay na yon. Pagkatapos ay agad akong tumakbo. Palabas pa lang ako sa kalsada mula doon sa gilid ng bahay nang bigla akong huminto. Mula sa ibabaw ng pader ay tumalon ng aswang at humarang sa daan ko. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Dumadaan lang ako. Galing ako sa kakahuyan. Teka, hindi ka tao. Anong klaseng halimaw ka? Hindi mo ba alam na bawal dumaan dito? Hindi mo nasakop ang lupa na to. Kahit sino may karapatan dumaan dito. Nagmamadmang ka siguro, no? Wala akong alam sa sinasabi mo. Kaya paraanin mo na ako. Ngayong nakita mo na ako, hindi ka makakalabas ng buhay dito. Sumugod ang aswang sa akin. Agad kong nilabas ang itak at dumakot ng asin. Nang makalapit na ito sa akin, binato ko siya sa mukha. Sabay saksak ng itak sa tiyan. Pagkatapos ibinigyan ko ng isang malakas na roundhouse kick. Saka ko hinawakan ng ulo at tinuhod ko ang mukha ng malakas. Napaatras ito at nawala ng balanse. Alam kong nayanig ang mundo ng aswang sa lakas ng sipa at pagkatuhod ko sa mukha niya. Nanlilisik ang mga mata nito at ginagalaw-galaw ang mga kamay. Muli na naman siyang sumugod sa akin. Hinayaan ko ulit itong makalapit. Pero bago ko pa mabato ang hawak kong asin, ay hinawakan ako nito sa braso at sinubukan niyang pilipitin yun. Babalik ko ang buto mo bago ko katayin ang katawan mo. Hindi ka mananalo sa akin, animal ka! Walang tiyakap. Sino ka ba? Isang simpleng mamamayan na nakikidaan lang. Ikaw ang humamon sa akin. Pero nagkamali ka dahil hindi mo ko kilala. Hoy, aswang! Lumayo ka sa kanya! Isa ka bang matanda ka? Papatayin ko kayo! Nagulat na lang ako sa biglang pagdating ni Lologan. Susugurin dapat siya ng aswang kaya mabilis kong dinakot ang asin at binato yun sa kanya. Sabay saksak ulit sa kanyang likod. Kasunod ng paghagupit dito ni Lolo nang dala niyang buntot pagi. Agad umatras ang aswang. Pagkatapos niya tumakbo sa kakahuyan. Aakyat sana ako sa pader para kunin na si Luisa nang pigilan ako ni Lolo. Huwag na, Brian. Nakaligtas ka sa pag-atake niya ngayon. Baka mapahamak ka na kapag pinilit mo. Pero si Luisa, Lolo. Tumakbo na ang aswang. Pwede ko na siyang itakas. Hindi. Umikot lang siya sa likod. Pero nariyan sa loob ang aswan. Pakinggan mo. Mga balisin! Halika na. Bumalik na tayo. Nakasampay sa balikat ko ang isang sako ng uling. Suot ang simpleng maong na shorts, kamiseta at tsinelas. Sadya pa ako nagpahid ng mga uling sa kamay at braso ko, maging sa muka para mas kapanipaniwala ako bago lumabas ng bahay ni Lologan. Pagkatapos kong tumayo sa harap ng gate, agad akong sumigaw. Mula sa likod ay nakita kong lumabas si Mang Mel. Maya-maya ay bumukas naman ang bintana sa kwarto ni Luisa. Tao po. Delivery. Ano yun? Magandang umaga po. Ako po yung mag-uuling na nagtatrabaho kay Lologan.
Ito na po yung in-order nyo na isang sakong uling. Pinabibigay niya po yung isa pang sako. Libre na daw po. Ano ba? Halika, pasok ka. Doon mo ay diretso sa kusina. Siya nga pala, may nabanggit pa siya doon sa sinabi ko tungkol sa cook na pinapahanap ng boss ko. Ay, opo. Itanong ko daw po sa inyo kung papayag yung boss nyo na ako na lang po yung ipasok niyang cook. Magaling po ako magluto. O sige, ikaw na lang. Hindi po ba ako kakausapin ng boss nyo? Nako, hindi. Wala dito yon. Ako na nga doon ang bahala dahil hindi naman siya ang ipagluluto mo. Ako nga pala si Mel. Ikaw, Lando po. maarte kasi ang babaeng yan. Ayaw sa mga pagkain na binibigay ko. Huwag po kayo magalala. Ako pong bahala. 2 beses ka lang naman magluluto eh. Tanghalian at gabihan. Tapos dadala siya ng pagkain sa kwarto niya. Kayang-kaya ko yun, boss. Halika, pasok ka. Dahil malaking bahay na bato yun, lahat ng common areas at mga kwarto nasa second floor. Ang ilalim ay silong. Pag-akyat namin bumungad sa amin ng mga lumang muebles na may takip na kulay puting tela. Saradong-sarado ang mga bintana doon sa sala. Ganon din ang mga pinto. Hanggang sa may nakita akong isang pinto doon na may nakakandado. Matapos yun dinala ako sa kusina. Nang araw na yun nagsimula na agad ako magluto. Chicken adobo daw ang gusto ni Luisa. Mabuti na lang at sa murang edad natuto akong manirahan sa Amerika habang nag-aaral hanggang high school. Alas 11:30 na ng tanghali nang matapos akong magluto ng ulam at kanin. Maya-maya napalingon ako nang marinig ko ang malakas na kalampag mula sa kwarto na nakapadlock. Napangiti ako ng lihim nang marinig ang boses ni Luisa. Kuya Mel! Kuya Mel, nagugutom na ako! Kuya Mel! Ay, nandiyan na! Dapat masarap ang ulam ko ah. Nangangayayat na ako dito. Kung sa tingin mo masarap, penga ko ng extra rice ha. Napakakulit ng babaeng yan. Kung hindi ko lang mahal ang buhay ko, pinakawalan ko na yan eh. Kaso alam ni bossing ang bahay ko. Baka ako naman ang patayin. Teka, ano ba niya yung babae sa loob? Bakit nakakulong? Huwag kang maingay ha. Ito, atin-atin lang. Mabuti na yung hindi mo ba kilala si boss at baka atakin ka sa puso sa takot. Bakit naman? Hindi tao ang boss natin. Aswang! Ano? Aswang? Oo, kahit ako. Hindi ko pa nakikita ang itsura niya. Kapag nasaan yung tao siya, nagpapakita lang yun sa gabi na aswang ang itsura niya. Tapos doon kami nag-uusap sa bukid. Kaya gustuin ko man siyang tulungan. Talirin ang kamay ko. Dahil ayokong madamay ang pamilya ko at patayin niya. Hindi naman kami makaalis dito. Dahil narito yung bukid na sinasaka namin. Ganun po ba? Hindi. Mabuti at narito ka. Ikaw na ang bahalang umasikaso sa kanya ha. At nakukulitan ako sa isang yan eh. Hoy! Hoy! Kuya Mel, pagkain ko! Kita mo na. Etong susi. Wag na wag mong pakakawalan yan ha. Kung hindi, malalago tayo. Opo. Pagbaba ni Mang Mel ay nagmamadali kong kinuha ang susi sa ibabaw ng kabinet. Nilapag ko doon ang tray ng pagkain at pagkatapos, agad kong binuksan ng padlock. Nang itulak ko ang pinto, nakita ko ang gulat na mukha ni Luisa. Napaatras ito na parang nakakita ng multo. Ako naman halos maiyak na sa tuwa. Lumapit ako agad sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Kumusta ka na ha? Sinaktan ka ba ng aswang na yun? Hindi, okay lang ako. Sandali, paano ka nakapasok dito? Tsaka, bakit ganyan ang itsura mo? Nagpanggap ako mag-uuling. Saka na tayo mag-usap. Basta Lando ang sinabi kong pangalan ko rito ha. Hindi ako pwedeng magtagal rito. Baka makahalata si Mang Mel. Mamayang gabi tatakas tayo. Oo, si nanay. Nandun sa bahay ni Lolo Gan. Nandyan sa tapat. Silip ka. Agad sumunod si Luisa at nakita niya na naroon sa harap ng bakuran ng mansyon na yon si Aling Lilia. Umiyak sa labis na tuwa ang mag-ina habang lihim na kumakaway sa isa't isa. Hindi magawang makasigaw. Maya-maya biglang tumalikod si Aling Lilia at naglakad palayo. Nang lumingon kami ay palabas pala ng bakuran si Mang Mel. Nagmamadali kaming umatras palayo sa bintana. Pagkatapos ay emosyonal na yumakap sa akin si Luisa. Ang laki ng hinulog ng katawan ni nanay. Sigurado akong hindi siya kumakain sa sobrang pag-aalala sa akin.
Huwag ka mag-alala. Malapit ka na makaalis rito. Kumain ka na marami ha. Ako mismo nagluto niyan para may lakas ka mamaya. Okay. Brian, salamat ha. Ikapalit tong pagtulong ko sa'yo, no? Ano? Sa ako na sasabihin kapag nakaalis na tayo rito. Sige na, lumabas ka na. Baka bumalik pa si Kuya Mel. Kinahapunan, matapos ang pananghalian ni Luisa ay nagpatulong naman sa akin si Kuya Mel para ayusin ang mga uling. Kailangan naming ilagay at ihanda ito sa isang malaking kalande uling. Pagkatapos ay nilagay niya doon ang isang napakalaking kawali. Bagay na ipinagtaka ko dahil kasya ang tao sa kawaling yun. Bigla akong naalarma sa naisip ko tungkol sa posibleng kahinatnan ni Luisa. Kaya naman, mabilis kong pinagana ang isip ko. Para saan to? Saan ba? Ano ba yung amo natin? Di ba, aswang? Tawang iluluto niya rito? Minsan. Pero madalas, kinakain niya ng hilaw. Kapag naisipan niyang iluto, naku po, napakabaho. Akala mo ba na si Luis ang unang babaeng kinulong niya dyan? Eh hindi, marami na. Abay, pinagsasawaan muna ang mga pobreng dalaga. Sa kanya pinapatay. Hindi na nakita kasi niluto at kinain niya yung katawan. Tapos, ewan ko kung saan niya dinala yung mga buto, saka yung ulo. Baka nilibing niya doon sa gubat. Ang sabi niya lang sa akin kagabi, malapit na raw niyang bakuha yung babae. Isang buwan na nga siyang gigil sa isang yan eh. Kawawa yan pag nagkataon. 300,000 ang ibibigay ko sa'yo. Ha? Anong 300,000? Basta umalis ka lang rito at ang pamilya mo hanggat hindi ko pa napapatay ang aswang. Pero, paano yung bukid ko? Hindi ka pa naman magtatanim, di ba? Bumalik ka makalipas ang 1 buwan. Anong babalikan kong trabaho? Papasok kita ng trabaho sa munisipyo. Teka, sino ka ba talaga? Sabi na eh, hindi ka mukha mag-uuling. Kahit anong pahid mo ng dumi sa katawan mo, halatang anak ng mayaman ka. Hindi na mahalaga kung sino ako dahil mas mahalaga ang buhay ni Luisa. Pero bossing, mahirap yung alok mo. Paano kung... Paano kung madiskubre ng mga pulis ang bangkay ng mga biktima ng aswang? Paano kung ituro kayo ng mga ebidensya? Sa tingin mo, maniniwala ba sila kapag sinabi mong yung aswang yung pumatay sa kanila? Ikaw ang magiging prime suspect. Lalo na at guilty ka rin dahil alam mo ang ginagawang krimen ng amo mo. Alam mong mali, pero sinusunod mo pa rin siya. Kaya isa ka rin sa mga pumatay sa kanila. Kaya ikaw ang mabubulok sa kulungan. Sandali lang, boss. Ayoko. Kung ganun sundin mo yung sasabihin ko, kapalit nito, bibigyan kita ng 300,000. Kapag nalaman ng aswang ang plano ko dahil sa'yo at pumalpak ako at napahamak si Luisa, tatawagan ko agad ng mga pulis para malaman nila na narito lang pala yung kinidnap na victim na higit 1 buwan ang pinag-aanap. Susundin ko ang gusto mo. Huwag mo lang ako ipakulong, boss. Maawa ka sa pamilya ko. Anong gusto mong gawin ko? Tatakas ko na si Luisa ngayon habang maaga pa at wala dito ang aswang. Hayaan mo nakapadlock ang pinto ng kwarto niya para hindi siya makalata. Mamayang gabi, bago siya dumating, hayaan mo nakabukas kahit konti ang mga bintana ha. Tapos pagpasok niya sa bahay, ilatag mo sa labas ang mga uling. Paikot, kailangan may baga na. At sikapin mong kumalat agad ng usok para makapasok dito sa loob. Dahil kapag nalanghap niya yun, tsak na manghihina siya at kakapusin ng hininga hanggang sa mamatay siya. Naintindihan mo? Opo. Tumingin ako kay Mang Mel at nag-thumbs up pa siya sa akin. Ng mga sandaling yon, alam ko nakakampi ko siya. Sino ba naman ang gustong makulong at maparatangan ng krimeng hindi mo naman ginawa? Kinailangan ko lang siyang i-blackmail ng kaunti at suhulan para sundin ang gusto ko. Kailangan masiguro ko na walang hahadlang sa pagtakas namin ni Luisa, maliban sa aswang. Ang sasakyan namin ay nakahanda na. Ang pera na ipinangako ko kay Mang Mel, nasa kanya na. Ngunit may nangyari hindi namin inaasahan. Hindi natuloy ang plano namin ng maaga pa lang, may dumating sa bahay. Isang magarang kotseng puti. Hindi ako sigurado pero pamilyar yun sa akin. Naroon kami ng mga sandaling yun sa likod bahay. Isang lalaking malaki ang katawan, maskulado at matangkad. Nakatakip ang mga mukha ng mask at may suot na baseball cap. Bumaba siya ng kotse at pumasok sa bahay. Mula doon ay narinig namin na kinausap niya si Luisa. Ano na naman? Ima na yata ang aga mo. Pinanda mo ang sarili mo dahil ngayong gabi ay aangkin kita. Kung
kaya mo akong lapitan. Maraming paraan para mawala ang sagabal na kwintas na yan. Huwag mo kong inaamon. Ha, men? Ha? Nako, si boss pala yung tumating. Anong gagawin natin? Baka naman nagsumbong ka ha. Mamatay man kami ng buong pamilya ko. Hindi ako nagsusumbong. Wala naman akong number niya. Kahit tawagan mo pa isa-isa yung mga nakasave sa phone ko. Men, kumain ka. Puntahan mo muna siya. Dali na. Basta kumilos ka lang na normal. Nandiyan na po, boss! Nagmamadaling pumasok si Mang Mel sa bahay. Ako naman sumunod pero naroon lang ako sa hagdan. Mula doon ay narinig ko ang pag-uusap ng dalawa habang si Luisa ay tahimik na naghihintay lang sa akin sa silid niya. Nang makarating si Mang Mel sa harap ng kwarto ng aswang, ang sabi niya ay hindi ito nagpakita ng mukha. Bahagya lang nakabukas ang pinto, sarado ang mga pintana at kwarto nito at nakaladlad ang makapal na blackout curtains. Nakatalikod sa kanya at nakasuot pa rin ng baseball cap. Nakasuksok pa raw ang kamay nito sa isang bulsa. Wala nang suot na t-shirt kaya kitang-kita ang maskuladong likod nito. Boss! Ang aga niyo po yata ngayon. Hindi ako makapaghihintay, men. Kailangan ko ng tulong mo para makuha ang babae niyan. Ano po ang ibig niyong sabihin? Mamayang gabi, kapag sumikat na ang bilog na buwan, kunin mo ang kwintas ni Luisa. Yun ang dahilan kaya hindi ko siya malapitan. Opo. Nag-iinit ang katawan ko at kailangan ko ng babae mamayang gabi. Kailangan ko ng masarap na pagkain. Sa ngayon, ay doon ka muna sa baba. Baka nga kaya hanggat hindi ko sinasabi. Diyan ako sa sala uupo at ako ang magbabantay kay Luisa. Opo. Yung sinabi ko sa iyo ang tagaluto. Sir, nagpunta na po dito kanina. Nagluto po siya ng pagkain ni Luisa. Babalik yun mamayang gabi dito para magluto naman ng hapunan. Bantayan mong maigi yun, ha? Opo. Paano yan? Kailangan natin maghintay. Tiyempo tayo hanggang sa dumilim na at pumasok siya sa kwarto niya. Sige, basta bubuksan ko yung padlock. Tapos bahala ka na. Hihintayin ko yung udyat mo kung kailan ko ilalatag yung mga uling. Oo, sige. Nang gabing yun habang naroon kami sa hagdan sa likod papasok sa kusina at nag-aabang, ang aswang naman ay narinig na naming pumasok sa kwarto niya. Mula sa loob ay narinig namin ang kanyang nakakakilabot na angil. Maya-maya ay tinawag na niya si Mang Mel. Mula doon sa pinagtataguan ko ay nakita kong tumayo siya sa harap ng kwarto ng aswang. Hindi pa rin daw ito nagbabago ng anyo, pero hindi na naman daw ito nagpakita ng muka. Sarado ang ilaw sa loob, natatakpan ng dilim ang muka hanggang balikat at wala pa namang ibang damit na pangitaas. Boss! Dumating na ang tatlong oras, Mel. Gawin mo na ang pinagutos ko. Kunin mo ang kwintas niya. Ay, boss! Paano kapag nalaban? Lalaki ka. Huwag mong sabihin magpapatalo ka sa babae. Sabi ko nga po. Sarado mo na yung pinto. Opo, boss! Pagkasarado ng pinto, agad akong lumabas mula sa dirty kitchen. Nagmamadaling binuksan namin ang padlock ng kwarto ni Luisa. Mabilis na bumaba ng bahay si Mang Mel. Sa pagtulak ko sa pinto ay nakita ko ang takot sa mukha niya. Agad siya lumapit sa akin nang sumenyas ako. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya at nakiramdam habang nagtatago sa likod ng pinto. Nakatakip ng scarf ulit ang kalahati ng mukha ko at may suot din akong baseball cap para hindi niya ako makilala. Di ko alam ang itsura nito sa umaga. Kilalang kilala niya si Luisa at alam ng aswang ang detalye ng buhay nito. Kaya alam ko na nasa paligid lang siya at ayoko makilala ako para mas makakilos ako ng maayos at maprotektahan ko si Luisa. Ngayong gabi, matatapos na ang matagal ko nang hinihintay. Bakit ba ngayon ko lang naisip yun? Hindi ba ang importante ay makukuha ko na siya. Anong gagawin natin? Halika na. Kailangan na natin magmadali. Natatakot ako. Huwag kang kabahan, kasama mo ako. Halika na. Kumapit ka sa kamay ko. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Luisa at dahan-dahan, ngunit may pagmamadali ang bawat hakbang namin. Malapit na kami sa hagdan nang biglang bumukas ang pinto. Napaatras kami sa gulat na lumabas doon ang aswang at makita kami.
Agad kong binunot ang itak at hinanda ko ang bag na nakasabit sa katawan ko na may lamang asin at dinurog na uling. Kitang-kita ko na nanilisik ang mga mata nito sa galit. Ikaw rin ang lalaking umaligid dito kagabi. May sinundo lang ako hindi dapat nandito. Ang lakas ng loob mo pumasok sa pamamahay ko. Luisa, bumalik ka sa loob ng kwarto. Ano ako, baliw? Talagang sinusubukan mo ako. Mabilis na sumugod ang aswang. Nang akma nitong susunggaban si Luisa, ay mabilis kong sinanggalang nakitak ang kamay nito. Sabay bigla sa kanya ng malakas na sidekick sa ulo. Nang mapunta sa akin ang atensyon nito ay umatras ako hanggang sa masukol ako nito sa pader. Bigla ko siyang sinaksak sa tiyan. Agad kong nahawakan ang kamay niya matapos ako muntik na niyang saksakin sa tagiliran. Matapos yun ay binigyan ko siya ng isang malakas na headbutt. Dahil doon ay nabitawan niya ang leeg ko. Boss! Nakahanda na! Luisa, ang bintana! Buksan mo na ang mga bintana! Anong ginagawa niyo? Pinapatay ka! Animal ka! Unahan na kita kung sino ka man pagkaalam meron ka! Mabilis na sumunod si Luisa at tumakbo palapit sa mga bintana. Isa-isa niyang binuksan ang mga yon at unti-unting pumasok ang usok mula sa labas. Susugod na dapat sa akin ang aswang. Nang matigilan nito at humawak sa leeg niya, nakita ko kung paano ito nahirapan na huminga. Agad itong napaluhod at bumagsak kalaunan sa sahig. Dahil ang uling na yon ay mula sa mga punong kahoy na pangontra sa aswang kung saan galing ang hinalo ni Lolo sa asin niya. Ginawa ko yon para manghina ang aswang kapag nalanghap niya ang usok at hindi makalaban sa akin. Utak muna ang ginamit ko bago ang lakas ng katawan. Sabi nga ng daddy ko sa akin, sa isang laban, mas yamado ka kung gagamitan mo ng talino. Luisa, halika na! Wala makakalabas dito. Hindi mo siya pwedeng kunin sa akin. Huwag ka nilapit! Luisa! Sinabi ko na sa'yo na hindi ka makakalis dito. Tatakbo na dapat si Luisa sa akin. Pero kahit hirap na hirap, nagawa pa rin ng aswang na tumayo at humarang sa daan. Umatras siya hanggang sa sulok, malapit sa kwartong pinagkulungan sa kanya ng aswang. Susugurin nito dapat si Luisa nang sabuyan ko siya ng asin. Sumigaw na naman ito kasunod ng pagsaksak ko sa kanya sa likod. Nang muli itong bumagsak sa sahig, ay tinalunan ko ito at tumakbo ako palapit kay Luisa. Dadaan dapat kami sa gilid, pero sa laki nito at halos sakop niya na ang sahig. Muntik pa nitong mahawakan sa paa si Luisa. Dahil doon ay tumakbo kami sa kwarto at nilak yun. Ilang sandali pa lang, narinig na namin ang malakas na kalabog ng pinto. Mabilis akong sumampas sa bintana. Pagkatapos ay pilit na tumawid sa pader. Nandiyan na siya! Talon, bilis! Sasaluhin kita! Brian! Talon! Ngayon na! Nasira nito ang lock ng pinto at nabuksan yun. Agad itong tumakbo palapit sa bintana. Pero bago pa nito masunggaban si Luisa, ay nakatalo na siya sa akin. Sinulok ko siya at nawalan kami ng balanse. Pareho kaming napasigaw na mahulog kami mula doon sa pader at bumagsak sa damuhan sa labas ng bakuran ng bahay. Napalingon kami ng malakas na umangil ang aswang. Hindi! Luisa! Brian! Dito! Nay! Halika na, bilis! Bossing! Salamat! Una na kami ng pamilya ko! Salamat, kuya. Mag-iingat kayo, ha? Sakay na! Bilis! Sa halip na iuwi ko sa kanilang tahanan, doon ko sila dinala sa villa na pag-aari ng pamilya namin. Bukod sa amin, naroon din ang mga bodyguards ni Dad. Bago ako pumunta sa malaking bahay noong umaga para i-deliver ang uling, tinawagan ko si Daddy ko at sinabi ko na rin sa wakas ang totoo na natagpuan ko si Luisa. Matapos kong maipaliwanag ang lahat, humingi ako sa kanya ng tulong. Ang mga tauhan namin ang naghatid kay Mang Mel at sa buong pamilya niya sa probinsya ng kanyang mga magulang. Samantala sa sasakyan pa lang, matapos namin tuluyang makatakas, magkayakap na ang mag-ina at walang tigil sa pag-iyak. Pagdating sa villa, inasikaso agad sila ng mga kasambahay ko. Kumain muna kami. Matapos maligo, kasama si Daddy at ang mga pulis ay isinalaysay sa amin ni Luisa ang nangyari. Ano ba talaga ang nangyari, anak? Ipininta ko lahat ng nasaksihan ko.
Habang nagpipainting session kami, lumipat ako sa pwesto mula sa naunang napili ko dahil nakakita ako ng mas magandang anggulo. Habang nagsisimula na akong magpainting, may narinig akong iyak ng babae. Tapos yung tunog kapag kumakain ka ng hilaw na karne. Hinanap ko kung saan galing yon. Hanggang sa may nakita akong lalaki. Malaki ang katawan at nakatalikod siya sa akin. Nasa ibabaw siya ng isang babae. Ang akala ko nga gumagawa ng milagro doon dahil wala siyang t-shirt. Tapos ayun, nagulat ako nang lumingon sa akin. Aswang pala at puro dugo na yung bibig niya. Sumigaw ako. Tapos biglang may pumalo na lang ng malakas sa ulo ko. Doon ako nawala ng malay. Nang magising ako, nandun na ako sa bahay na yon. Nandito po sa notebook na dala ko. Bininta ko lahat ng nakita ko. Wala namang mga rehas sa mga bintana ron. Bakit hindi ka tumakas sa tumingin ng tulong? Sinubukan ko ilang beses. Pero palagi nakabantay si Kuya Mel sa akin. Palagi niya akong nahuhuli. Humihingi siya ng pasensya. Gustuhin man daw niya akong pakawalan, hindi pwede. Dahil kapag tumakas ako, siyang malalagot sa aswang at ang pamilya niya. Ang akala ko nga nung una, pinapasakay niya lang ako. Hanggang isang gabi na naroon ng aswang at sumubok akong tumakas. Nahuli ako ni Kuya Mel. Muntik na siyang patayin ng aswang at binantaan ng pamilya niya. Kaya nagmakaawa siya sa akin na wag akong tumakas. Nalagay na sa alanganin ang buhay mo. Pero ibang tao pa rin ang iniisip mo. Nakita ko na po kasi ang mga anak ni Kuya Mel, Nay. Naawa ako sa mga bata. Hindi ka ba sinubukan saktan ni Mang Melo ng aswang? Hindi naman. Gaya nga nasabi ko, hindi naman nakakalapit sa akin yung aswang. Hanggang pinto lang siya. Si Kuya Mel mabait naman yun. Kung anong sinasabi ng aswang sa kanya, yun ang ginagawa niya. Pero hindi naman din siya nagtangkang saktan ako. Spoiled pa nga ako eh. Lahat ng hilingin ko dun sa aswang, gaya ng pagkain, damit, mga personal na kailangan ko sa katawan, at itong mga painting materials, binigay niya sa akin. Ang importante ngayon, ligtas ka na. Magpahinga ka na, anak. Alam ko na hindi ka masyadong nakatulog. Hindi na makakasunod ang aswang rito. Nakulong na siya sa bahay niya dahil sa kapal ng usok galing sa mga uling. Mamamatay po ba siya doon? Oo, masusuffocate siya dahil sa malakas na amoy ng uling. Lalo na't mula yun sa kahoy ng sinukuan at kamangyan. Tapos 2 beses mo pa siyang nasaksak. Tsak napatay na yon. Para sigurado na ligtas si Luisa, kapag bumalik siya sa school, pasasamahan kita sa mga bodyguards namin. Ang OA, wag na. Luisa, I insist. Hindi natin nakitang namatay ang aswang. Kaya anong malay natin, di ba? Siya nga naman, anak. Mabuti na yung sigurado tayo. Kinausap ko na rin si Brian. Sabi ko, ilipat ka ng klase. Pagkatapos ng malaking kapabayaan ni Mr. Arce na yon, ayoko nang lalapit at makipag-usap sa teacher na yon. Opo, Nay. Habang nasa kusina ako at nagsasali ng alak sa basong may laman na yelo, natigilan ako nang makitang lumabas ng kwarto si Luisa. Agad kaming ngumiti sa isa't isa. Inalok ko siya ng alak matapos niyang maupo sa likod ng island counter. Ngayon, nailayo ko na siya sa aswang at nakita ko na kalmado at payapa na ang aura ng mukha niya. Nakaramdam na rin ako ng kapayapaan sa puso ko. Matapos ko magsali ng alak sa isa pang baso, ay naupo ako sa bakanting silya sa kanyang tabi. Umiinom ka ba? Oo naman. Eto, tikman mo lang. Konti lang yung binigay ko sa'yo dahil matapang yan. Salamat. So, ayos ka na? Sobra. Brian, salamat ha. Kung wala ka, baka nilaspag na ako ng aso ngayon. Walang anuman. Ang totoo, medyo nagsisisi ako na hindi agad ako kumilos para tumulong na hanapin ka. Kala ko kasi maayos na naawa ka ng mga pulis dito yung kaso mo. Kung hindi ko pa nakita yung nanay mo na binulyawan yung professor mo, hindi ko malalaman na pinapabayaan lang pala nila yung kaso mo. As much as possible, gusto ko low profile lang ako. Ayokong ipagsabi na anak ako ng mayor. Di naman din kasi ako ganun eh. Para sa akin, hindi pinagmamalaki yun at hindi tama na gumamit ako ng impluensya at gamitin ko ang posisyon ni Dad. Ang bait nga ni Mayor eh. Sila ng mami mo. Pero bakit ginawa mo pa rin kung hindi ka komportable na gamitin ang impluensya ng daddy mo? Dahil sa nakita akong kapabayaan ng mga pulis at admin ng university at hindi ako nagsisisi. Alam mo naman, noon pang unang beses tayo nagkakilala sa photoshoot, di ba? Kung ano ang totoong nararamdaman ko sa'yo. At saka seryoso ako sa'yo. Seryoso ako na mas makilala ka pa at ayokong hadlangan ng kung sino ang anumang magandang pagsisimula natin. Tsaka sabi ko naman sa'yo, di ba? May bayad yung pagliligtas ko. Ano ba yun? Sabihin mo na sa akin, kahit ano ibibigay ko sa'yo. Pakabawi man lang ako. Talaga? Kahit ano? Oo. Well, be my girlfriend. Ha?
Malinaw ang sinabi ko. Be my girlfriend. Tagal siyang nawala pero hindi nagbago ang nararamdaman ko sa kanya. Sa halip ay mas tumindi yun, mas lumalim. Labis niya akong pinahanga sa pagiging selfless niya. Pwede naman siyang tumakas kung gusto niya at hindi isipin ang pamilya ni Mang Mel. Pero mas inuna niya ang kapakanan ng mga ito at hindi inisip ang maaring peligrong dala nito sa buhay niya. And that's when I realized I want to be the man of this amazing and beautiful woman. Brian, alam kong malinaw sa'yo sa una pa lang na gusto rin kita. Pero pagkatapos kong malaman kaninang family background mo, bigla ako nahiya. Bakit? Dahil daddy ko ang mayor dito? Oo. Tsaka ayoko sabihin ng iba na sinasamantala kita. Ang dami mo nang nagawa sa amin ni nanay. Pati ikaw na abala dahil sa epekto nitong... Ewan ko ba kung sumpaman na matatawag to? Kailangan ba talagang isipin natin yung sasabihin ng iba? Tungkol na sa atin dalawa to, Luisa. Walang kinalaman dito ang family background ko kung ano ka. Sorry. Nung first meeting natin, ang kapal ng face ko. Ngayon, medyo naduwag ako. Just be my girl, Luisa. I will stay with you, protect you, and love you. Sabay natin kilalanin ang isa't isa. Sabay nating alamin kung ano yung gusto at ayaw natin sa isa't isa, di ba? Paano kung mag-away tayo? O hindi mag-away, kasama yun. Ang mahalaga, sa uli, pipiliin pa rin natin ang isa't isa. Kasi sabi ng mami ko sa akin, kapag nagmahal ka ng isang tao, hindi lang yung kamahal-mahal lang sa ugali niyang tatanggapin mo. Minsan pati yung pinaka nakakainis na ugali niya. Wala na talaga akong ligtas sa'yo, no? Wala na. Ganun ako kaseryoso at alam yun ng nanay mo. At alam nga niya, boyfriend mo na ako eh. Si nanay talaga. Hindi ko siya pinatapos sa sinasabi niya at bigla akong tumayo sa kahinalikan siya sa labi. Ang akala ko nung una, itutulak niya ako at magagalit siya. Pero hindi muna namin pinabalik agad sa school si Luisa hanggang sa dumating ang birthday niya. Kasama ako at iba pang bodyguards namin, nagsimba kami pagkatapos ay pinabasbasan siya sa pari. Matapos yun ay nagluto ng 3 putahe si Aling Lilia. Palabok na paborito ni Luisa, barbecue at puto. Binilan ko rin siya ng cake at naging masaya ang lahat. Mas pinaramdam namin sa kanya na yun ay selebrasyon ng kaarawan niya kaysa sa ritual. Dahil marami naman kami sa bahay, kaya ng nakasanayan, ayon na rin sa ritual, madaling naubos ang handa ni Luisa. Masarap din naman kasing magluto si Aling Lilia, kaya maging ang mga kasambahay ko at mga bodyguards namin ay nag-enjoy sa pagkain. Matapos yun, kinagabihan ay inorasyonan si Luisa. Nakaupo siya sa gitna ng 2 insenso at may mga kandila habang ang nanay niya ang nagdadasal. Nang matapos, niyaya ko siyang lumabas doon sa garden para maglakad-lakad. Sa kabila ng lahat, may nakita pa rin akong lungkot sa mga mata niya. O, kumusta? Ano pakiramdam mo? Ayos naman. O, ngayon wala ka nang aalalahanin ha? Hindi pa rin makakalapit sa iyo yung aswang. Oo nga. Sana rin hindi siya gumamit ng mga tao gaya ni Kuya Mel. Hindi nga makalapit sa akin ang aswang. Eh kung may alipore siyang tao, syempre silang makakalapit sa akin. Kaya nilang alisin ang kwintas ko. Kaya nga nandito ako tsaka yung mga bodyguards. Tsaka sabi naman ng nanay mo, patay ng aswang eh. Hindi ako makakampante hanggat hindi ko nakikita ang bangkay niya o hindi nakikita ng sariling mga mata ko na sinusunog ang katawan niya. Teka nga, sandali lang. Bakit parang ang lungkot mo? Birthday na birthday mo eh. Hindi ka ba masaya na makakalabas ka na ulit pagkatapos nito? Masaya syempre. Pero hindi ko lang maiwasang isipin kung darating pa kaya yung birthday ko na hindi ko kailangang orasyonan. Yung maghahanda ako dahil gusto ko lang mag-celebrate tayo. Hindi yun dahil kailangan sa ritual para hindi ako lapitan ng mga aswang. Nang marinig kong nabasag ang boses niya at tuluyang naiyak, huminto kami sa paglalakad at niyakap ko siya ng mahigpit. Marahan kong hinagod ang kanyang likod at hinayaan kong ilabas niya ang kinikimkim na sama ng loob. Nang mahimasmasan at huminto sa pag-iyak si Luisa, saka ko siya bahagyang nilayo sa akin. Pagkatapos ay pinunasan ko ang luha sa kanyang pisngi. Huwag ka na malungkot. Nahihirapan na ako, Brian. Mula pa pagkabata, hindi na normal ang buhay ko. Palagi akong sinusundan ng aswang. Araw-araw ako natatakot na baka may kumuha sa akin. Ngayon ka pa ba mag-aalala? Kung
okay lang nandito na ako. Sorry ah. Huwag ka mag-sorry, okay lang yun. Naintindihan kita. Please smile for me, okay? Hindi ako sanay na malungkot ka. Okay. Ay, babe, may pinapabot nga pala si mami na regalo sa'yo. Halika, doon tayo sa kwarto. Agad kaming bumalik sa loob ng bahay at dinala ko siya sa kwarto. Naupo sa gilid ng kama ko si Luisa. Pagkatapos inabot ko sa kanya ang paper bag kung saan naroon ang regalo ni Mommy. Nang kunin niyo ni Luisa, napangiti siya nang makita ang laman. Isang bagong Biblia. Nang buksan niya ang unang pahina, nakita namin doon ang nakaipit na isang maikling sulat mula sa Mommy ko. My dearest Luisa, happiest birthday, Iya. Thank you for making my son happy, and we're happy to welcome you into the family. I pray for God's blessing and protection to be upon you. Naway ang salita ng Diyos at ang pagtanggap mo sa Kanya sa buhay mo ang magpalaya sa iyo sa lahat ng kadiliman na nakakapit sa iyo. Love, Tita Gigi. Babe, kailangan mo lang matinding pananampalataya sa Diyos. Kailangan mo lang maniwala na mas makapangyarihan siya sa kahit ano, lalo na sa mga aswang. Mas mabisa ang dasal at pagtawag mo sa pangalan niya sa kahit anong anting-anting at orasyon. Ang kailangan lang ni Lord sa iyo, yung pagkatiwalaan mo siya at tanggapin mo siya sa buhay mo. Naghihintay lang siya na tumawag ka sa kanya. Hayaan mo siya yung makontrol sa buhay mo at hindi yung mga aswang. Mas lalong hindi ang sitwasyon mo ngayon. Thank you, babe. Ang ganda rasan. Hindi siyang unang tinatawag ko. Masyado akong nakadepende dito sa anting-anting. Nakakalimutan ko kung gaano kalawak ang... Dahil sa nakaligtas si Luisa, ipinakalat sa buong bayan ang magandang balita. Nagpaskil din ng mga otoridad ng itsura ng aswang na kumuha sa kanya, kasabay ng pagbibigay ng babala sa mga tao na mag-ingat. Nagpatupad na rin ang mga lokal na pamahalaan ng curfew sa gabi. Bago pa man mawala si Luisa, may mga usap-usapan na sa buong bayan na aswang ang dumukot at pumapatay sa mga biktima. Bukod doon sa kaklase ni Luisa na nakita niyang mismong pinatay, ilan ang bangkay ang natagpuan sa iba't ibang parte ng bayan namin. Walang makapagsabi nung una kung sino ang sospek. Nanatili lamang yon na isang spekulasyon hanggang sa ako na ang mismo ang nakaharap ng aswang. Nang araw na yon, pagbalik ni Luisa sa school ay pinagkaguluhan siya ng mga kaibigan at kaklase niya. Maging ang mga teachers ay tuwang-tuwa na muli siyang nakabalik. Lunch break. Saktong katatapos lang ng klase ko ay dinaan ko si Luisa sa classroom niya. Kuya! Uy, Darius, musta? Long time no see. Oo nga kuya eh. Isang linggo mahigit ka rin nawala. Oo, nagpaalam ako sa mga professor ko. Totoo bang ikaw mismo ang nag-rescue kay Luisa? Nakalaban mo yung aswang? Oo nga, kaya ikaw, huwag ka nang kung saan pa pumupunta kapag gabi ha. Buti na lang hanggang alas 4 lang klase ko. Congrats nga pala ha. Balita ko, kayo na. Salamat. Bilis naman kumalat ang balita. Sinabi mo pa. Alam mo naman na maraming chismosa dito. Nga pala, nung araw na makidap si Luisa, naroon ka rin di ba? Wala ka ba nakitang ibang tao nung araw na yun bukod sa inyong magkakaklase? Wala eh. At saka nakafocus ako sa ginagawa ko. Basta narinig ko na lang na sumigaw siya. Ayan na pala si Luisa. Uy, Bansot! Namiss kita! Tingnan mo to. Munti ka na nga makatay ng aswang, hindi ka pa nagbabago. Ito naman, naglalambing lang eh. Hindi mo man ang ba ako na-miss? Namiss siyempre. At saka, seryoso na. Masaya ako nakabalik ka. Marami nang nawala dito sa atin na hindi na nakauwi ng buhay sa pamilya nila. Mabuti na lang at nandito si Kuya Brian. Salamat sa pagdarasal niyo para sa akin nung hindi pa ako nakakabalik ha. Walang anuman. Ikaw pa ba? Anyway, sige na ha. Dito na ako sa kantin. Halika, bumili tayo ng lunch. Tapos sa kotse na tayo kumain para mas may privacy tayo. Sandali, punta muna ako ng CR. Ang kwento sa akin ni Luisa, pagdating sa CR, agad siyang pumasok sa isang cubicle. Habang naroon ay narinig na lang daw niya na dahan-dahang tumunog ang pinto ng isa pang cubicle na parang may nagbukas nito. Nanindig ang balahibo niya nang marinig ang nakakakilabot na langit-ngit ng pinto. Pagkatapos isunod niyang narinig ang mabigat na yabag ng paa na dahan-dahang naglalakad. Lalo natakot si Luisa nang marinig na naman ang tunog ng sapatos nito na nag-i-echo sa apat na sulok ng silid na yon.
Nagtaka siya na sumilip sa ibaba ng pinto dahil ang nakita niya noon na naglalakad sa labas ay isang pares ng sapatos na panglalaki. Sino yan? Hoy! Siya ng babae to! Oh, yung tawa na yun. Sino ba yan? Bigla daw binuksan ni Luisa ang pinto. Pero paglabas niya ay sakto namang may pumasok sa kabilang cubicle at naglock ng pinto. Bigla daw siyang kinabahan nang maalala ang tunog ng tawa na narinig niya kagaya ng aswang. Lumapit siya sa pinto ng kabilang cubicle. Akma niyang hahawakan yun nang may marinig siyang nag-flash sa loob. Kasabay ng pagpasok ng iba pang estudyante. Huminga siya ng malalim at naghugas lang ng kamay bago lumabas. Tagal mo. Ayos ka lang? Oo, ewan. Ang weird lang dun sa CR. Bakit? Parang weird. Hindi ko alam kung napapraning lang ako. May nakita akong sapatos ng lalaki na naglalakad sa loob ng CR. Tapos may tumawa gaya ng aswang. Eh baka naman nananakot lang, pinaprank ka. Siguro nga. Pero nakakakilabot eh. Huwag mo nang pansinin yun. Halika, labas na tayo. Dahil mahigit isang buwan lang nawawala si Luisa, marami siyang nakaligtaang mga lessons at projects na kailangang habulin. Kaya naman, halos wala siyang maayos na tulog at pahinga. Makapagpasa lang ng mga kulang niya. Dahil mas maaga ako natapos ng klase sa kanya nung araw na yun, naroon naman ang mga bodyguards niya. Saglit akong umuwi sa bahay namin para naman ayusin ang nalalapit kong photo exhibit. Pasado alas 5:45 nang mag-drive ako pabalik sa school para sunduin si Luisa. Ang kwento niya sa akin, siya na lang ang naiwan doon sa painting studio ng mga oras na yon. Patapos na rin siya sa pagpipinta habang ang dalawang bodyguard niya ay nakabantay sa kanya sa pinto. Nang ilang sandali pa dumating si Mr. Arce at nagtangkang pumasok. Luisa? Anong kailangan mo? Hindi ka basta pwedeng lumapit dito. Ano ma'am, papasukin namin? Sige kuya, professor po siya dito. Salamat. Mr. Arce, good evening po. Matatapos ko na itong project ko. Wonderful, Luisa. What a wonderful masterpiece. Hindi ka pa rin nagbabago. You're still my best student. Thank you po. Buhay na buhay ang kulay. Napakaganda. Ay, salamat sir. Ayan, tapos na rin sa wakas. May pirma ko na. Nilagyan mo na rin ang pangalan sa likod? Opo. Kaya sobrang tuwa ko sa inyo eh. Nang mabalitaan ko na nakaligtas ka. I'm so happy to see you again. And you still look beautiful. Hindi kumukupas ang ganda mo. Alam mo bang ikaw ang favorite subject ko sa mga paintings ko? Po? Huwag mo na lang ako itindihin. Siya nga pala. Gusto kong personal na humingi ng paumanhin sa nangyari. Aaminin ko na masyado akong nakampante. Palagi ko naman kasi kayong iniwan sa tuwing may painting session tayo. Sino po mag-akala na may aswang doon? Ayos lang po. Ang mahalaga naman ay ligtas na ako. Gusto ko makabawi sa iyo, Luisa. Dinner tayo. May alam akong restaurant na masarap ang food. Salamat po sa offer, sir. Pero susunduin po kasi ako ni Brian. Tsaka, pasensya na po. Hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Una kasi, may boyfriend na ako. Pangit po tingnan kapag sumama pa ako sa ibang lalaki. Lalo na at sa professor ko. Tsaka po, pinagbawalan din ako ng nanay ko. Ganun ba? Okay lang. Naintindihan ko naman. Kayo nang pala ng anak ni Mayor, ano? Opo eh. Sayang. Sayang? Ano pong sayang? Wala. Sige, dito na ako. Iwan mo na lang dyan yung gawa mo, kasama ng mga paintings ng classmate mo. Eksaktong pagdating ko at pagpasok sa studio ay palabas naman si Mr. Arce. Matipid lang itong umiti sa akin at ganoon din ako. Habang naglalakad dito sa hallway, sinundan ko siya ng tingin. Bahagya akong napakunot ng noo nang matitigan ko ang balikat niya hanggang sa likod. Matagal ko siyang nakikita doon sa school pero ngayon ko lang napansin na maskulado pala ang katawan nito. Malapad ang balikat nito at maging ang likod. Pero hindi lang yun ang nakatawag ng pansin ko. Bago siya lumiko sa dulo bigla itong tumingin sa akin na may matalim na tingin.
Tila nagulat pa ito nang makita niyang nakatingin ako. Pagkatapos ay mabilis itong naglakad palayo. Maya-maya ay may nakasalubong doon si Mr. Arce na 3 estudyanteng babae na sabay-sabay lumingon sa kanya saka nagbulungan. Nang dumaan sila sa tapat ko ay nagtaka ako sa narinig ko. Di ba nasuspindi yan? Oo. Ay nako, may nakakita nga dyan na lumabas sa CR ng mga babae. Oo nga daw eh. Kadiri. Manyak talaga yan si Mr. Arce, no? Yeah. Babe, ano yung tinitingnan mo dyan? Wala. Narinig ko lang yung pinag-uusapan ng 3 babaeng dumaan. Manyak daw si Mr. Arce. Sabi nga nila, nareklamo daw siya nung isang araw lang. Kung totoo man, bakit kaya hindi na lang siya mag-girlfriend? Pogi naman siya, macho pa. Mas pogi at mas macho pa sa akin. Siyempre mas pogi ka at mas yummy ka doon. Yummy pala. Lagot ka sa akin mamaya pag uwi ko. Sakto pa namang umalis ang nanay mo. Ay, oo nga pala no. Sa isang gabi pang balik niya. Kaya umuwi na tayo kasi nagluto si nanay ng ulam bago siya umalis kanina. Tsaka alam kong gutom ka na. Dahil wala namang pasok kinabukasan, mag-aalas 12 na ng hating gabi pero gising pa rin kami ni Luisa. Nagyaya siya mag-movie marathon kaya naroon kami sa entertainment room. Pero wala pa sa kalahati ang napapanood namin, medyo ramdam ko na ang antok. Matulog na kaya tayo? Doon ka kaya matulog sa kwarto ko. Sige. Ay, siya nga pala. Pupunta ako sa Manila next week. Sama ka? Long weekend naman yun eh. Stay tayo doon ng mga 3 days. Pupuntaan ko lang kasing venue ng exhibit. Sige babe. Sobrang tagal na mula nang huling pumunta ako sa Manila. Halika na sa kwarto. Okay. Ay, ikuha mo muna ako ng tubig sa kusina. Sige. Mauna ka na sa loob. Nagpunta ako sa kusina para kumuha ng tubig. Hanggang sa natigilan ako nang nangalisag ang balahibo sa batok ko. Bigla akong napalingon sa labas nang may anino na mabilis tumakbo. Lumingon ako sa paligid. Gawa sa salamin ng dingding at manipis sa mga kurtina sa bahay. Sa labas naman ay nagkalat ang mga ilaw sa buong bakuran. Kaya kitang-kita ko na may dumaan na anino. Nakiramdam ako habang dahan-dahan kong binubuksan ang isang drawer kung saan may baril na nakatago. Kinuha ko rin ang bag na may lamang asin at uling. Ang bag na pinagamit ni Lolo Gan sa akin doon sa mansyon ng aswang. Babe, bakit ang tagal... Oh, anong nangyayari? May nakapasok. Aswang ba? Oo. Hindi ako sigurado pero sana mali ako. Dito ka na lang. Titignan ko sa labas. Mag-iingat ka. Maingat akong lumabas ng bahay. Kinasa ko ang baril at itinaas ko yun. Nakahanda sakaling may sumugod sa akin. Habang naroon ako sa bakuran, nilibot ng mata ko ang paligid. Walang ibang tao. Bukod sa mga kuliglig wala naman akong kakaibang naririnig. Umikot ako hanggang sa harap pero wala akong nakita kahit na anino ng kung sino. Naisip ko na baka namalikmata lang ako. Naglalakad na ako pabalik sa bahay. Inalis ko na rin ang bag ng asin na nakasabit sa katawan ko. Nang biglang humahangos na lumabas si Luisa at binato niya sa akin ang buntot paagi. Brian! Sa likod mo! Sa wakas, nahanap ko rin kayo. Buhay ka pa? Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo ako mapapatay. Brian! Mag-iingat ka! Hihinga ako ng tulong! Pagkatapos ibinato sa akin ni Luisa ang buntot paagi, mabilis akong lumingon sa likod, sabay atras. Nang mula sa taas ng puno ng mangga, biglang tumalo ng aswang. Agad sumugod ito sa akin at doon ako mabilis na nagpaputok ng baril ng sunod-sunod. Tinamaan ko ito ng 2 beses, isa sa balikat at ang isa naman ay dumaplis sa braso. Napaluhod siya at tumawak sa kanyang sugat. Galit na galit itong tumingin sa akin. Nang muli itong nagtangkang sumugod, ay sinalubong ko siya ng hagupit ng buntot pagi, kaya muli siyang umatras. Ang lakas ng lobong pumasok sa pamamahay ko ah. Ikaw nga ang lalaking nagpapanggap na maguling. Hindi ako tanga para hindi kita makilala. Kahit may takip pa ang mukha mo noon. Ano bang kailangan mo? Alam ko kung ano. Narito lang ako para kunin si Luisa.
Handa ako makipagkasundo sa'yo. Basta ipaubaya mo lang sa akin. Hindi pa nasisira ang ulo ko. Nagulat ako at hindi nakabuelo nang biglang tumalo ng aswang sa akin. Napahiga ako sa damuhan habang sa ibabaw ko siya dahil doon ay nabitawan ko ang baril at buntot pagi. Sinunggaban niya ako sa baba at mahigpit yung hinawakan. Sinubukan niya akong kagatin pero mabilis kong naabot ang bato na nasa ulunan ko at yun ang pinukpok ko sa kanyang ulo. Pagkatapos ay bigla ko itong itinuhod ng malakas. Sabay suntok sa mukha nito ng sunod-sunod. Nang bibitawan niya ako, sinipa ko siya ng malakas. Sabay kuha ng malaking gunting na panggapas ng damo at sinaksak ko siya gamit yun. Kasunod nito ay dumating ang mga tauhan ni Daddy at pinagbabaril siya. Sa kabila ng tama, mabilis itong nakatakas. Nagawa nitong akyatin na mataas na pader at tumalon pababa. Hinabol ng mga tauhan namin ng aswang at mula doon ay narinig pa namin ang ilang putok ng baril bago sila bumalik. Hindi nila naabutan ang aswang at mabilis na nakatakas at pumasok sa kakahuyan habang si Luisa ay alalang-alalang tumakbo palapit sa akin. Brian! Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. May konting garis ka dito sa may leeg. Huwag kang mag-alala. Basta hindi galing sa kagat ng aswang ang sugat mo. Okay lang yon. Thank you, babe. Kung hindi ka naging maagap, baka kung ano na nangyari sa akin. You're welcome. Halika na sa loob para gamutin natin yan. Araw ng Biyernes, ginabi na naman si Luisa sa school dahil may isa pa siyang artwork na tinatapos. Ako noong mga sandaling yon, ay nasa opisina at kinakausap ko ang mga staff ko na katulong kong mag-organize ng photo exhibit. Kailangan ko na kasing mamili ng mga pictures na ilalagay sa exhibit. Alas 7 ng gabi nang sa wakas ay matapos kami. Kaya naman, nagmamadali ako umalis at nag-drive papunta sa school. Lalo na't nagbabadya ang malakas na pagbuhos ng ulan. Nang mga sandaling yon doon sa school, nagliligpit na raw ng mga gamit si Luisa na mapatingin siya kay Darius. Oh, bakit? Para kang nalugi dyan. Pagod na ako, Luisa. Pwede ko kayong iuwi to? Sabihin ko na lang bukas ko na ipapasa ng umaga. Nagugutom na ako eh. Gusto ko nang umuwi para kumain eh. Eh di kausapin mo si Miss Hermosa. Ang sungit nun eh. Di ba kasundo mo yun? Halika, bakapan mo ko. Nandyan pa ba siya? Parang narinig ko kanina sabi niya uuwi na siya eh. Pero kanina pang 4 p.m. yon. Hindi, nakita ko pa siya kanina. Mga 15 minutes ago. Kagaling lang niya sa CR. O di halika na. Bilis na. Maya-maya nandito na si Brian. Lumabas sila sa studio at naglakad papunta sa faculty room. Maya-maya ay may biglang nagsigawan sa di kalayuan. Kasunod ng malakas na angin ng aswang. Takot na takot ang dalawa na napaatras. Matapos yun ay biglang nagtakbuhan ng mga estudyante mula sa gilid ng school. Kaya agad siyang tumingin sa mga bodyguard para tignan ko ano nangyayari. Kuya, tingnan nyo. Baka nandyan yung aswang. Anong gagawin natin, Luisa? Sandali, tatawagan ko si Brian. Huwag na. Ha? Bakit wag? Doon sa loob, bilis! Nagulat daw si Luisa nang makalayo ang bodyguards niya. Eh biglang tinakpan ni Darius ang bibig niya. Saka siya sinipa ng malakas papasok sa isang stock room. Matapos niyang sumubsob sa semento, sinakyan siya nito sa likod at hinawakan ng kwintas niya. Nagpumigla siya. Ngunit sa kabila ng panlalaban ni Luisa, nagawa pa rin nitong hilahin yun. Ibalik mo sa akin yan! I'm sorry, Luisa. Pero kailangang mawala ang kwintas na to para matupad ang plano. Anong pinagsasasabi mo? Kailangan mong mawala para ako ang maging summa cum laude. Dahil palagi na lang akong pangalawa sa'yo. Sa grades, sa mga activities. Mas maganda mga paintings mo. Mas magaling kang artist. Lagi na lang akong pangalawa sa'yo. Kapag hindi ako naging summa cum laude, bubugbugin na naman ako ng daddy ko. Anong kinalaman ng kwintas ko? Sandali lang. Huwag mong sabihin na... Mr. Arce? Nandiyan na siya. Tinupad ko na ang usapan natin. Binalik ko siya sa'yo. Maaari mo na siyang kunin ulit. Mabuti kung ganoon. Ikaw ang aswang? Ako nga, Matsukas.
makukuhanan ang gusto ko sa'yo. Yung pinangako mo sa akin, huwag mong kalimutang tuparin. Nakuha mo na si Luisa, kaya ako nang gagawin mo summa cum laude. Huwag mo akong turuan sa gagawin ko. May usapan tayo. O baka naman gusto mong ipagkalat ko sa lahat na ikaw ang asawang. Kapag kailangan mo ng mga babae, bibigay ko sa'yo. Ito na, si Luisa. Ang pinakagusto mo sa lahat. Binigay ko na rin. Tapos sasagot ka sa akin ng ganyan? Walang iya ka, Darius! Itinuring kitang kaibigan! Ikaw ang tumukpok sa ulo ko nang nawala ko? Oo, at wala akong choice, Luisa. Dahil nakita mo ang hindi mo dapat makita nung araw na yun. Yun na rin ang opportunity para mawala ka sa landas ko. Hindi planado na kunin ka nung araw na yun. Sadyang nagtugma lang ang pagkakataon. At ikaw, kaya pala bigla kang nawala sa klase dahil ikaw ang aswang? Ngayon, wala nang asungot na bodyguard mo. Si Brian at ang kwintas mo. Wala nang hadlang sa akin. Tulong! Tulungan niyo! Magiging aking ka ngayong gabi, Luisa. Ang puri mo, ang laman mo, ang laman loob mo. At mas lalo na ang matamis mong dugo na matagal ko nang inaasam. Sandali lang, hindi ka pa sumasagot. Mangako ka, yung usapan natin. Tumahimik ka! Ang ayaw ko sa lahat yung makulit at maingay. Wag! Sa tingin mo talaga natatakot ako dyan sa banta mo? Wag! Huwag mo ko sasaktan na! Si Luisa! Tumatakas! Biglang sinugaban ng aswang si Darius sa kwelyo ng damit. Saka siya hinaki sa pader. Bumagsak siya sa mga gamit na panglinis. Habang si Luisa naman ay sinamantala ang pagkakataon at mabilis na tumakbo palabas ng pinto sa pinakamalapit. Tumakbo siya ng mabilis habang panay ang sigaw at paghingi ng tulong sa mga bodyguards niya. Na noong mga sandaling yun ay hinahanap na rin siya. Pero nasa kabilang parte ng gusali. Ngunit hindi pa man din siya nakalalayo nang masunggaban ulit siya ni Mr. Arce. Tinakpan nito ang bibig niya at walang kahirap-hirap na binuhat siya papunta sa madilim na bahagi sa likod ng school building. Pagkatapos hiniga siya sa damuhan. Ngayon wala nang hadlang sa akin. Demonyo ka! Nagdidiri ako sa'yo! Wala ka nang magagawa. Kahit ano lang yun, bago pa siya makarating dito, naangkin na kita. Pareho kayo ni Darius! Mga walang iya kayo! Nagiging pinakamabagis akong hayop sa tuwing iniisip ko kung gaano katamis ang dugo mo. At ngayong hawak na kita, wala nang makakapigil sa akin. Bitiwan mo ako! Wag! Tama ko. Napakakinis ng balat mo at napakabango. Hanggang dito ay naamoy ko ang dugo mo. Ayon kay Luisa, tinusok ng kuko nito ang braso niya at umagos doon ang dugo. Pagkatapos bigla na lang siyang sinampal nito ng malakas sa mukha at nakaramdam siya ng hilo. Naiyak na lang daw siya nang tumawa ito ng malakas. Nang makita ang dugo niya, nandiri si Luisa nang dinilaan ng aswang ang umaagos na dugo sa braso niya. Tama ko. Matamis ka. Bayo naman, ang buong katawan mo ang tingin ko. Baka walang iya mo, Mr. Arce! Ginalang kita! Mataas ang respeto ko sa'yo! Tapos may iba ka palang bagay sa akin! Bata pa lang, ay nakasubaybay na ako sa'yo. Kumalat ang lahi ng mga aswang ang tungkol sa batang ipinanganak na may mabangong dugo. Hinanap kita. Sinundan at pinanood ko ang paglaki mo. Wala akong ibang habol noon, kundi ang dugo mo lang at makain ko ang kaloob-looban ng tiyan mo. Pero nasaksihan ko kung paano ka naging isang magandang dalaga. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako titigil hanggat hindi kita nakukuha. Kaya pumasok ako sa mundo mo. Nagkaroon akong magpita kahit wala akong hiling doon para lang mapalapit ako sa iyo. Baliw! Nasisiraan ka na ng ulo! Mamili ka. Bubuhayin kita
Sasama ka sa akin at magiging asawa kita? O sisimsipin ko ang dugo mo at mamamatay ka? Yung pangatlo! Pangatlo! Papasok pa lang ako sa school ground. Nakita kong tumatakbo, sinalubong ako ng mga guard at sinabing nawawala si Luisa. Alam ko nang nangyari nung nagmamaneho pa lang ako papunta doon. Hindi na malaya ni Luisa nang sabihin niya kay Darius na tatawagan ako. Split seconds bago ito magpakita ng totoong kulay. Hindi niya alam na napindot niya ang call button. Kaya nang sagutin ko yon, narinig ko ang lahat ng revelasyon ni Darius. Palapit pa lang kami sa Fine Arts Building, narinig ko na ang sigaw ni Luisa mula sa likod. Agad ko siyang pinuntahan doon at nakita niya kaming dumating. Habang nililibang niya ang aswang at nakikipagtalo dito, dala ang itak na binigay sa akin ni Lolo Gun na palaging nakatago sa kotse ko. Mula sa likod bigla kong sinaksak ang aswang at tumagos yun sa dibdib nito. Sabay bunot ng patalim at sinipa ako ng malakas sa ulo. Brian! Wala kang karapatang hawakan si Luisa! Buwisit ka talaga sa buhay ko! Kung alam ko lang na mabubuhay ka pa ng gabing yun, sinunog ko na sana ang buong bahay mong demonyo ka! Inalalayan kong tumayo si Luisa at tinago siya sa likod ko. Kahit hirap na hirap, ay nagawa pang tumawa ng aswang. Susugo dapat siya sa amin nang bigla kaming tumakbo palayo at sunod-sunod siyang barilin ng mga bodyguards namin. Malakas na umangil ang aswang at tuluyang napaluhod sa damuhan. Kasabay nito ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Sayang ka, Mr. Arce. Magaling kang teacher, pero demonyo ka pala. Ang dami mong pinatay. Ang dami mong babaeng nilapastangan. Wala kayong pinagkaiba ni Darius. Tama lang na magkampihan kayo. Dahil pareho kayong makasarili. Wala akong pakialam sa kanila. Dahil lahat sila ginamit ko lang. Lalo na ang bobong Darius na yun. Sisiguraduhin kong mamamatay ka na ngayon. Tandaan mo, hindi ako basta-basta mamamatay. Hindi dahil nakaligtas ka nung una, ay hindi ka na mamamatay. Hindi ka Diyos. Isa ka lang sa mga sinuka ng impyerno. Luisa, sandali lang! Saan ka pupunta? Nagulat ako nang humakbang palapit si Luisa sa aswang matapos agawin ang itak mula sa akin. Sinubukan kong pigilan pero determinado siyang harapin ito. Ang dating Luisa na palaging takot ay puno ng tapang at tumayo sa harap ng naghihinang aswang. Hindi na ako natatakot sa kanya. Hayaan mong gawin ko to, Brian. Ikaw na demonyo ka. Buong buhay ko. Hindi ko na malaya na nagpapaalipin na pala ako sa takot sa inyo. Hinayaan kong kontrolin niyo ako. Pwes hindi na ngayon. Maliwanag na sa isip ko ang sinasabi sa Biblia. Oo. Tama na. Tumahimik ka na. Parang sasabog ang tenga ko. Ang akala ko pa hindi uubra ang Diyos ko sa'yo. Ngayon nabibingi ka? Alam mo ba kung anong sabi sa Biblia? Hindi ko kailangang matakot dahil kasama ko ang Diyos! Dahil siyang Panginoon ko! At ang nag-iisang tagapagligtas ko! Walang kahit sino o anuman ang maaaring saktan ako! Basta't nasa tabi ko siya! Tama na! Kaya sino kang demonyo ka para katakutan ko? Kahit ang sabihin mo, hindi pa rin mabubura ang kasamaan sa mundo. Babalik ako at babalik ka kita. Hindi ka pa rin makakatakas sa akin. Bigla akong nahila palayo si Luisa nang muntik siyang sunggapan ng aswang. Ang akala namin ay nanghihina na ito. Yun pala mukhang bumubuelo lang. Sa halip na si Luisa ay ang paa ko ang nahablot ng aswang. Napahiga ako sa damuhan nang hilahin ako ng aswang nito at saka sinakal na mahigpit. Ganon din ang ginawa ko. Pagkatapos ay may nakapa akong sanga ng kahoy sa tabi ko. Kinuha ko yun at bigla kong sinaksak ang aswang sa mata. Sumigaw ito ng malakas kasabay ng pag-angil.
Sinundan ko pa ito ng suntok sa mukha. Saka ko sinipa palayo sa akin. Ang mata ko! Anong ginawa mo sa mata ko? Yung itak! Akin na, bilis! Ay! Walang ilang! Tinamaan siya ng kidlat. Patay na siya. Wala na ang aswang. Salamat sa Diyos! Sasaksakin ko na dapat ulit ng itak ang aswang nang bigla akong hilahin ni Luisa palayo. Sa isang iglap biglang tinamaan ng kidlat ang gilid ng puno kung saan ang mismong kinatatayuan ng aswang. Napatakbo kami palayo ni Luisa at sumiksik sa pader. Bago pa namin malaman ang sumunod na nangyari, nakita na lang namin na naghihingalo na ang aswang habang nangingisay ang katawan nito hanggang sa tuluyan ng namatay. Sa pagdating ng mga pulis ay kinuha ng mga ito ang katawan ni Mr. Arce na parang natusta at naging uling ang ilang parte ng katawan nito. Maya-maya natigilan kami nang makita si Darius. Hawak ito ng mga bodyguards ko. Nagpupumiglas ng pilit at nang makawala ay nagmamadaling tumakbo palapit sa amin. Sinubukan pa nitong lumusot at magsinungaling. Kuya, huwag niyo ako ipahuli. Tinakot na ako ni Mr. Arce. Maniwala kayo. Hayop ka! Sinungaling! Kuya! Huwag mo ako makuya-kuya, hayop ka. Narinig ko lahat ng totoo at na-record ko lahat ng sinabi mo. Ikaw ang nagbigay kay Luisa kay Mr. Arce. At ikaw rin ang tagabigay ng mga babae sa kanya na nirape muna niya bago patayin at kainin ang katawan nila. Nasaan ba ang isip mo? At nakagawa ka ng ganong klase ng krimen? Wala ka naman talagang konsensya? Hindi ko alam, kuya. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Mas masahol ka pa kay Mr. Arce. At alam mo ang ginawa mo. Hindi ba't ikaw pang unang ng blackmail sa kanya? Paano ka nakakatulog sa gabi na alam mong marami kang buhay na ipinahamak? Mabubulo ka sa kulungan, hayop ka. Gusto mong mawala sa landas mo si Luisa para ikaw ang maging summa cum laude, di ba? Well, guess what? Kahit ang pagtungtong sa stage para makagraduate, hindi mo mararanasan dahil maghihimas ka ng rehas. Luisa! Kuya Brian, patawarin niyo ako. Desperado lang ako sa kagustuhan ko na hindi mabugbog ng daddy ko. Gusto niya ako maging summa cum laude. Baka ako ang patayin niya kapag hindi ko naibigay ang gusto niya. Kaibigan kita, Darius. Kaya nasasaktan ako na malaman na ganito ang ginawa mo sa akin. Sana nagsabi ka ng problema mo. Nandito naman kami ni Brian eh. Bakit mo piniling gumawa ng masama? Handa naman kaming tulungan ka. Sinayang mo, Darius. Sinayang mo ang maganda sanang kinabukasan mo. Nagsisisi na ako. Tulungan niyo ako, kuya. Ayokong makulong. Tama. Pagsisihan mong ginawa mo. Pero hindi ibig sabihin na nagsisisi ka ay matatakasan mo ng mga kasalanan mo. Magkita na lang tayo sa korte. Sige na, dalhin nyo na yan. Kuya Brian, Luisa, patawarin niyo ako. Kuya! Babe, si Darius, anong gagawin natin? Wala na tayong magagawa sa kanya. Kahit na ano pa ang dahilan niya, mali pa rin ang ginawa niya. Nagsisi siya kasi nahuli siya. At kung bukal sa loob ang pagsisisi niya, noon pa man lumapit na yan at umamin sa krimen niya. Kaya huwag mo nang isipin ang taong yun. Halika na, umuwi na tayo. Pagpasok pa lang namin sa venue ng photo exhibit ay sinalubong kami ng flash ng camera. Parehong itim ang suot naming dalawa ni Luisa habang hawak ko siya sa kamay. Yun na ang gabi ng photo exhibit ko at masaya akong kasama ko siya sa mahalagang gabi ng career ko bilang photographer. Matapos ko siyang ipakilala sa mga kamag-anak, malalapit na kaibigan at iba pang kakilala, hinila niya ako sa isang tabi dahil sa pagtataka. Babe, bakit ganon? Iisang sinasabi nila sa akin. Anong ibig nilang sabihin sa now I understand? Tsaka dun sa sinasabi ng isa na mas maganda daw ako sa personal. Saan niya ako nakita? Hindi ko naman kilala yun. Gusto mong malaman kung saan ka nila nakita? Dali mo namang makalimot. Halika, papakita ako sa'yo. Saan tayo pupunta? Basta halika, hawa ka lang sa kamay ko. Pikit ka muna. Okay, Ready? ready.
Pagbukas ko ng pinto ng main gallery ay tumambad sa harap niya ang mga nakadisplay na iba't ibang laki ng mga larawan na isa lang ang modelo. Si Luisa. Lahat ng kuha ko sa kanya. Mula nung unang beses ko siyang nakilala sa campus hanggang sa photoshoot namin ay nakadisplay lahat sa buong gallery. Lumuluhang lumingon siya sa akin. Brian, ano to? Bakit ako lahat to? Dahil ikaw ang concept ng photo exhibit ko ngayon. Love at first sight. Pinapayak mo naman ako eh. I love you, Luisa. I really do. At kahit ilang aswang pa yung dumating, kakalabanin ko. Huwag ka lang mawala sa akin. I love you more, Brian. Hindi mo na kailangan makipaglaban sa mga aswang. Di ba nga, tapos na. Ngayon, si God nang bahala sa atin. So, hindi ka na natatakot kahit wala ka ng suot na anting-anting? Hindi na. Kasi alam ko na lahat kayo nagmamahal sa akin ay nandito lang sa tabi ko. At hindi ako iiwan. Ang pagdating ni Luisa sa buhay ko ay wala sa plano. Ang mahalin siya ay wala rin sa plano ko. Mas lalo ring wala sa plano ang lumaban at humarap sa aswang. Pero iisang dahilan lang kaya nangyari ang lahat ng yun. Dahil sa pag-ibig. A love that transcends every fear and every being. At sino bang mag-aakala na kami ng pamilya ko ang magiging daan para magkaroon ng personal na relasyon si Luisa at ang nanay niya sa Panginoon. Kasal na nga pala kami.